So, ang ating topic for today is guard your heart. And then, ipapakilala ko sa inyo si Kuya Dennis. Yan po ang tatay ni Junior. Nasa si Junior, bro. Yan. Siya yan po. Wala yata si Junior. Nawawala si Junior. Matatapos lang ng PSA na. Ayan. Okay. So, ito. Ang makakasama natin si Kuya Dennis. Kasamaan ko po siya o namin ni Ate Shell until na kasama niya dun sa Qatar. Si Kuya Dennis. Kasama namin sa JJGCM. Yan. Kuya Dennis. Ayan, sa'yo na ang oras. Praise God. Yes po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa pribilehiyo na binigyan niyo ang pagkakataon upang mag-share ng salita ng Diyos. At binabati ko po kayong lahat dyan sa ating mga listeners, sa ating viewers. At ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat. At ang topic po natin to na banggit nga po ni Kuya Russell, ang sabi niya po is guard your heart. So napaka halaga sa atin pag pinag-uusapan natin ang ating mga puso. Amen? So, ang teksto natin ngayong gabi na ito ay regarding po sa Proverbs chapter 4 verse 23 na nakalagay po roon is above all else guard your heart for it is the wellspring of life. Sa ibang salin sinabi roon, for everything you do flows from it. Sa Tagalog naman po, ang puso mo ingatang mabuti at alagaan. Ito po ang sagot, sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen? Before we continue Amen. po, ay nais ko pong manalangin. Heavenly Father, thank you for this privilege. Salamat po Lord sa oras na ito Lord na binigyan niyo po kami ng time upang pagbulay-bulayin ang inyong salita Lord. Tunay nga po Lord na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, ngunit sa bawat salitang nagbumutawi sa inyong bibig Lord na siyang magmamanifest sa aming buhay. Kahit siya sa atin mo po ang aming puso, alam namin kami marumi, alam po namin na hindi kami perfect sa inyong harapan. Subalit Panginoon, dahil sa inyo Lord, pinatawad niyo po kami Lord, binigyan niyo po kami ng chance Lord na makakilala ka upang magkaroon kami ng tamang relationship sa inyo, upang ang aming puso ay maituwid namin Lord, sapagkat kung ano po ang lumalabas sa aming puso, siya rin pong lumalabas sa aming bibig. Kaya't sa gabing ito Lord, kayo po ang magsasiyasat sa aming mga puso, dalangin po namin ang lahat ng mga viewers, listeners Lord, maging ang mga kasama namin sa Qatar at ang maging mga family nila lahat Lord, na nandito po sa Bigo Live. Lord, protection upon them, Lord. Alam po namin na dumadang kami sa mga trials gaya ng mga virus na kumakalat sa amin sa buong mundo, Lord. Lord, dalangin po namin, Lord, na i-cover niyo po kaming lahat, Lord. Protect us, Lord, at gayon din po sa mga tinamaan ng COVID, Lord. We pray, Lord, na completely healing upon them, Lord, na kayo lamang po ang aming dakilang magbibigay ng kagalingan. Kaya sa oras na ito, Lord, tinataas po namin ang pag-uusap namin sa gabing ito, tinataas po namin ang bawat puso ng bawat kaluluwa, Lord, na ikaw lamang mapurihan, kaya binabalik namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kapatid, Amen. clear po ba ang ating audio? Okay po ba yung Opo. audio natin, Kuya Russell? Clear, clear. Opo. So, Sige, open maganda. cam kayo, guys. Ate Shell, yan. Yung mga pwede mag-open cam, open po tayo. Para po may nakikita si Kuya, si Bro Okay. Dennis na ano. Amen. Mga kapatid, alam ko po sa gabing ito ay busy po tayo sa ating mga family. Lahat po tayo ay meron po tayong mga pinagkakaabalahan. Pero ang pinaka-importante po sa lahat sa oras na ito ay ang ating puso na ipagkakaloob natin sa Hi, ating Marty. Panginoon. Sabi nga po sa awit kanina, no, pusong dalisay, napakaganda na sa awitin pa lang kanina ni Kuya Russell na ginamit ng ating Panginoon na nakita natin na sa pag-awit niya pa lang talagang nagmamanifest sa atin na dapat natin dakilan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating puso. Kaya sa gabing ito, ini-invite ko po ang lahat. And meron din pong nag invite para sa atin at hindi po ako yun, ang ating Panginoong Jesus. Kung bubuksan niyo po ang Amen. ating Bible sa Matthew 11 verse 28, ang sabi ng Panginoon na ini-invite tayo lahat, no? Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Kapatid, alam po ng Panginoon ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam po ng Panginoon kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Pero alam niyo po ba yung kapahinga na ibibigay sa atin ng Panginoon?
bibigyan ka rin niya ng kapayapaan. Kaya nga sabi roon sa Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manuwa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa pakikiisa natin kay Kristo. And I believe, and we believe, lahat tayo rito ay nakipagkaisa na po kay Kristo at tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At sa mga taong nakikinig po ngayon na wala pa pong tamang relationship sa Panginoon, this is the right time po na buksan po natin ang ating puso dahil ang Panginoon po ay kailangan natin papasukin sa ating puso dahil napakahalaga po ng ating puso. Kaya po ang teksto natin ngayong gabi na to is guard our heart. So, meron po sana akong katanungan sa inyo. Hingin ko lang po ng konting opinion kung ano po yung masasabi ninyo. At welcome po ang lahat, maging sa mga comments. Mag-comments lang po kayo. At welcome po kung sino po ang gustong mag-share ng kanilang insight about sa guard your heart. Ang katanungan ko po rito, sa inyo pong opinion, bakit mahalaga na ingatan natin ang ating mga puso? Yan. May Ulitin ko question po po yung si tanong, no? Kuya Dennis. Ang tanong ko po, ulitin ko po, sa ating pong mga opinion, bakit napakalaga po na ingatan natin ang ating mga puso? Yan, pwede po kayo mag-comment din below. Babasahin ko po if ever. Bakit daw dapat Yan. natin ingatan ang ating mga puso? Okay. Sagot tayo. Sino ang gusto sumagot? Si Ate Jen. Yan, katabi mo si Kuya Open po, Dennis. open po. Bakit kaya? Ayan. Tinipe mo na lang. Okay, basahin ko na lang. Sa atin po magsisimula ang pag-ibig sa pamilya at sa mga tao. Ang sagot po ni Ate Amen. Jen. And then, sino pa ba yung mga nandyan? Sino nasa number 5? Mami Maris. Mami Maris! Kapag kasi 12, ang liit talaga ng pangalan. Mahirap pag ang puso magkasakit, sabi naman ni Pai. Mahirap talaga kapag ang puso hindi mo iningatan at nagkasakit. Ay, Philip, walang gamot. Tapos si Sia, because our heart is connected to God, kaya wag po natin hayaan madumihan ito. Yan. Amen. O si Mami Maris. Hallelujah. Yes. Yan, good evening po sa lahat. Yan, ang ganda po ng Yes. topic natin ngayon. Dahil tungkol sa puso. Kasi yung puso pong yan, pag wala na po tayong puso, mamamatay na tayo. Yan ang pinaka-importante, pinakamalaga. At saka yung puso po natin nasa center, di po ba, ng ating body. Kaya dala-dala po lahat yan ng ating. Pero ang talaga pong ano ng puso natin, kaya kailangan natin bantayan. Dahil dito po tumitingin si Lord sa ating puso. Hindi Amen. po Hallelujah. tumitingin si Lord sa ating kaanyuhan. Hindi po tumitingin si Lord na mayaman tayo or kahit anong itsura natin. Ang Amen. tinitingnan po ni Lord ang ating puso. Kaya kailangan po natin bantayan ito dahil pag ito po ay nagkaroon ng dungis, yan po, kasalanan na po yan. Nakasulat po yan, nabasa ko po yan sa Matthew, yung ang malinis na puso, makikita ang Diyos. Kaya, Matthew 5:8 po. kaya yun po ang ating pong tandaan. Dahil Amen. si Lord tumitingin Amen. hindi po sa ano paman. Yan lang Praise po. God. Thank you po. Thank you, Mami Maris. Meron pa ba? Last, isa pa. Sino pang gusto? Isa pa. Si Nana. Nana. Sis Nana. Sis Nana. Nana? Nana? Si Mami Woshan, nandiyan pa ba? Mami Woshan. Mami Woshan, anyari? Ayaw mo sumagot. Bago lang kasi si Kuya Dennis, nahiya kayo, no? Ayaw nyo magsisagutan, ah. Mami Woshan, nandiyan pa ba? Lag yarn? Naglalag na siya. Only God can read our heart, kaya wag po natin bigyan ng disappointment si God, sabi ni Sia. Okay, thank you, Sia.
Thank you. And sino pa? Si Aldous. Ay, hindi, nasa work si Aldous eh. Baka maingay sa kanya. Si Dennis Junior nandiyan pala. O, Dennis Junior. Ayan, si Dennis Junior. Hello po. Ayun. Narinig po ba? Dinig ka namin, bro. Ayan, isa na po. Papasok ko lang kasi gising ko lang po eh. Okay lang, okay lang. Yun do, agree po ako dun sa sinabi ni Mami Maris po, no? Na ang Panginoon Diyos na sa puso natin nagsisiyasan, hindi sa kung ano yung tinitingnan sa atin. At through heart na, kasi sa ating mga tao, masyado tayong marami sa atin, masyado tayong malaki. So it means na sa ating mga tao na hindi physical na kaanyuan na tumitingin si Lord sa atin. Kaya nga by faith din, no? Sa pagtanggap when it comes to Ate salvation. Lailani, hello. Regarding Yes. din sa salvation, dapat isinasa puso natin yun, isinasa buhay natin. Yun nga, yung topic ni Papa, Guard Your Heart, napaka-konektado rin doon sa topic na kahapon po ba yun, yung Sabado kay Pastora Shell po. Kahapon. Shell. kahapon. Yung na-share ko na rin po yun, di ba? About doon sa salvation. Kailangan isa puso talaga natin yun. Kasi doon lahat nagsisimula eh. Yun lang po, yung insight ko dito. Okay, thank you bro, thank you. Yan yung mga bagpas. Ate Lailani, welcome na si Ate Lailani. Nandiyan pa sa baba. Ate Lailani, kumusta dyan? Nagulat ka, nandiyan si Kuya Dennis, no? Ate Lailani. Ayan, hello. And then, Ate Gwen, yan. Mag-comment lang kayo below. May question si Kuya Dennis. Pwede kong basahin after, later. Yan. Kuya Lesser of Cam lang po ako. Sakit po. Okay lang, okay lang. Okay lang. Sige, pahinga ka muna, Jen. Ayan. Bakit daw kailangan natin ingatan ang ating puso? Ayan, si Kuya Dennis na po. Amen. Salamat po, no? Salamat sa na-share niyo po, no? Napaganda po ng mga na-share niyo lahat na napaka-importante talaga ang ating puso. Sabi nga ni Mami, natanda ko, na sabi ni ang pangalan ng Mami mo, Kuya Russell? Mami Maris. Ni Mami Maris, sabi niya, blessed are the pure in heart, they will see God, 'di ba? Tunay nga po na mapalad tayong mga anak niya, tayong nakikinig niya, tayong mga nagpapagamit sa kanya na meron tayong ginuntuang puso na mapalad tayo na makita natin ating Panginoon Diyos kung tunay po tayong naglilingkod sa Kanya na meron po tayong katapatan ng ating puso. Amen po. Alam niyo po, Amen. kaya po natanong yung kailangan natin ingatan ng ating puso dahil napakaganda natin pag-usapan ang mga bagay na ito kasi the heart is the master control of our life. So, ang puso natin ang siya nagko-control sa ating buhay. A wrong heart always produce a wrong life. Kapag mali po ang direction ng ating puso, automatic po yun. Mali na po yung ating tatahakin. Dahil kung ano ang lumalabas sa ating puso, ay siya rin ang lumalabas sa ating bibig. At ayun din po ang ginagawa natin. Our heart is the most important leadership tool that we have. It is not your experience, knowledge, or skills. It is your heart that matters most of all. Kaya napakalaga po ng ating puso. This is why Sige, Jen. we must be diligent to guard our heart. Sabi nga ni King Solomon, no? Si King Solomon po yung ang author netong Proverbs na to na siyang sumulat na sabi niya above all else, higit sa lahat, ingatan po natin ang ating puso. For everything you do flows from it. Amen? So, Amen. before we continue po sa ating text, ay meron lang po akong konting insight na sasabihin sa inyo. Alam po natin ang ating physical heart ay nagpa-pump ng ating dugo, di ba? Sa ating katawan continuously throughout our lives na hindi na natin kailangan pang utusan o palalahanan, hindi tayo maaaring mabuhay na kahit ilang sandali kung wala sa ating puso o kung gaano kaimportante ang ating physical heart which is visible o maaaring makita the same way na ganun din kaimportante ang ating spiritual heart which is invisible or di nakikita. Kung titingnan po natin, no, kung i-visualize po natin, kung titingnan natin yung anatomy of the heart,
Sa anatomy of the heart po, marami po siyang parts na nando'n sa ating puso. Do'n makikita po natin roon yung right ventricle, o left atrium, right atrium, at marami pong parts na naka-connect do'n sa ating puso. Hindi maaaring mag-function ang ating pasensya na po kayo kasi nasa tapat po ako ng bahay at medyo maingay mga dumadaan. Sige, sige Ah, po. Ate hindi po Lailani, akyat ka po. hindi po magpa-function ang ating buong puso kung wala ang isa doon sa parts na 'yon na siyang dumadaloy sa ating puso. Ayun po sa ating physical heart. Hindi katulad po ng ating kidney. Isipin mo, imagine kapag ang kidney po is nawala ang isa, pwede pa mag-function ang isa. Ang puso po natin is hindi po gano'n. Ang puso natin, once na magkaroon po ng damage, talagang kailangan ah, masusing gagamutin ng doktor 'yon para mag-function ulit ang ating puso. So, ang puso hindi maaaring tanggalin ng isang mga part nito at i-expect mo na gagana pa rin siya. So, kung ang isang part nito ay ma-damage, gaya ng sabi ko kanina, hindi na gagana properly yun. At kailangan ayusin upang ito ay muling mag-work. O mismo ang buong puso ang, ang papalitan kung kinakailangan. Ganun kahalaga ang puso na tila baga Panginoon ay pinapakita sa atin ang correlation ng ating physical heart at sa ating spiritual heart. Although ang mga surgeon, mga doktor, mapapansin natin, gumagawa sila ng iba't ibang paraan no, ng masusi at madetalyadong trabaho upang magkaroon ng kakayanan ng kanilang pag-oopera sa mga puso o yung mga tissues na kulang, yung sa mga vessels sa puso, nakikita po ng mga doktor yon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, hindi pa rin nila maaaring ma-pinpoint ang lugar sa ating puso kung ang saan part tayo in love. Alam mo naman, pag na-in love tayo, di ba? Hindi alam ng doktor yon. So, kung anong bagay ang ating kinatatakutan, kung ano yung mga kasalanan na ating kinocommit, at hindi nila malulocate ang lugar na kung saan ang ating pag-worship kay God o kung anong mga bagay sa ating buhay ang ating pinahalagan. So hindi saklaw ng doktor na kahit gaano pa siya kagaling mag-opera, hindi niya saklaw kung sino yung ating sinasamba, sino yung ating kinatatakutan, kung kanino tayo na-inlove, kung kanino tayo nagko-commit. Hindi nila saklaw yun. Pero kapatid, ito tandaan niyo po, ang Panginoon alam niya kung saan nakalagay ito, ang ating mga puso, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi nakatago sa Kanya. Alam ng Panginoon ang Amen. eksaktong lugar ng ating mga puso. Sabi po na sa Jeremiah chapter 7 verse 10, no? Sabi ron, I the Lord search the heart. Kanina nabanggit ni Mami Maris na ang sumisiyasat sa atin ang Panginoon. Yes, that's true. 100% po. Ang Panginoon po ang siyang sumisiyasat sa ating puso. Kaya alam ng Panginoon kung nasaan ang laman ng ating puso. Ang ating spiritual heart, ang nais na i-check sa atin ng Panginoon. Sapagkat sa spiritual heart na to, sa spiritual heart na ito, dumadalo ang lahat ng mga issues sa buhay natin. Kung ang heart disease ang number one killer, hindi lamang sa mga Pilipino, mapapansin natin, no, karamihan sa namamatay according to survey, no, sa heart attack, marami po namamatay. Milyon-milyon po kahit sa ibang bansa, kahit saan po. Pero ang spiritual heart disease naman po ay maaaring pumatay sa ating mga marriage, families, even churches. Kapag kapag merong spiritual heart disease, yung hindi katunay na nagpapasakop sa ating Panginoon, yung puso mo, yung minsan kinakanta ko, sana dalawa ang puso ko. Hindi naman tayo pwede mag-serve ng dalawang master. Dapat ang puso natin talagang ibigay natin sa ating Panginoon. Kaya Amen. ngayong gabi po mga kapatid, meron po akong ibibigay sa inyo, kaya naitanong ko po kanina, meron po 3 reason why we must guard our heart. Okay? Number 1 po, because your heart is under constant attack. Okay? Our heart, number 1 po, because our heart is under constant attack, or because your heart is under constant attack. Okay? Because our heart is the most important leadership tool that we have. Gaya na sinabi ko sa kanina, hindi po ito yung experience, hindi po ito yung knowledge, hindi po ito yung skills. Your heart that matters most of all. Ang puso po talaga natin ay napakahalaga. Kaya nga sabi ni King Solomon, above all else. Diba? Higit sa lahat, nabantayan natin ang ating puso, ingatan natin. At andun din ang kasagutan. Sabi niya roon, sapagkat iyan ang bukal ng buhay mong
tinataglay. Kaya the reason why bakit your heart is under constant attack, kasi po ang mga kalaban natin hindi rin po natin nakikita. Maraming ginagawa ang kalaban na tayo rin tinitira. The more na naglilingkod ka sa Panginoon, the more na kumikilos din ang mga kalaban natin. 'Di ba? The reason why the devil wants to attack our heart is because if he can get to it, he can affect the rest of your life as well. Out of the heart flow the issues of life, and that's why King Solomon reminds us to guard our heart. The, sa Ephesians, sinabi ni Apostol Pablo Rono, sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang po tao ang ating kalaban sa mundong ginagalawan. Sabi ni Apostol Pablo, the breastplate is a piece of armor that will protect a soldier's heart in battle, and the breastplate of righteousness is critical to protecting believers' hearts today. Minsan dumarating tayo sa araw-araw na hindi natin nakikita ang kalaban natin. Minsan gumagawa si Taning, si Satan ng mga bagay na ikasisira natin. 'Di ba? Kaya lagi tayo ina-attack ng kalaban. Kung saan ang kahinaan natin, doon tayo ina-attack ng ating kalaban. Kailangan aware po tayo rito. Kaya kailangan natin bantayan ang ating puso. Kasi once na hindi natin mabantayan ang ating puso, medyo risky na po. Ang direction ng ating buhay, ang direction ng ating puso ay may iba na po. Amen? Sabi sa Ephesians 6:12 na sinulat ni Apostol Pablo, sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao lang. Sabi niya, kundi sa mga pinuno ng mga pangyarihan. Sino ba tinutukoy niya rito ang pinuno ng mga pangyarihan? Di ba walang iba kundi si Satan na siyang laging umaatak sa ating kahinaan. Si Satan na tinitira tayo sa mga konting emotion natin. Si Satan na tumitira sa atin sa konting natin, anxiety, sa konting problem, konting may sakit, o anything na ginagamit ng kalaban sa buhay natin. Doon tayo ina-attack ng ating kalaban. Okay, many of us are oblivious to the reality of this war. We have an enemy who is bent on our destruction. He not only opposes God, but he opposes everything that is aligned with him, including us. Kaya tayo po lahat, mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga puso. Kapatid, please be careful with your heart. Amen? The enemy uses all kinds of weapons. The enemy uses all kinds of weapons to attack our heart. This attack often come in the form of some circumstances that leads to disappointment, discouragement, or even disillusionment in this situation. Ito po yung mga ginagamit ng ating kalaban. Yung mabigo ka, yung hindi mo pagtagumpay yung mga pinagdadaanan mo, diyan tayo ina-attack ng mga kaaway. Yung mga kaaway na yan, gumagawa sila ng paraan para ang puso natin mawindang, para ang puso natin is maliko. Kaya nga, madalas dumadating sa atin ang mga pangyayaring umantong sa mga pagkabigo, kahinaan ng loob, kahit madismaya, pero nakakalimutan natin kung sino ang ating source. Nakakalimutan natin kung sino ang ating creator. Nakakalimutan natin kung sino ang gumawa ng universe. Nakakalimutan natin kung sino yung totoong tinanggap natin sa ating mga puso, kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Diba? Sa biyaya ng Panginoon, tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun, yung pagbukas sa ating, nung binuksan natin ang ating mga puso. Minsan kapag dumadaan tayo sa mga problema, na ina-attack tayo ng kalaban, nakakalimutan natin kung sino na yung ating tunay na tinanggap. If your heart is unhealthy, kapatid, tandaan nyo, if your heart is unhealthy, it threatens everything else. Okay? Family, friends, career, everything. Kapag ang puso po natin ay hindi po malusog, tandaan po natin, apektado po ang lahat. Amen. Kaya kapatid, dapat patuloy po natin na labanan ang gawa ng kalaban sa buhay natin. Yung hindi natin nakikita, meron po tayong Diyos na di rin natin nakikita at tayo sumasampalataya sa Kanya ng tapat. Amen? This is why ito ang dahilan kung ikaw at ako ay nagtatagumpay bilang mga namumuno at mabuhay bilang mga individual, dapat nating bantayan ang ating mga puso at mas mahalaga ang mga ito kaysa sa maaring maisip natin. Kung tandaan nyo, sabi nga ni Mami kanina, kung nawala raw ng ating puso, useless na tayo. Nawala na lahat sa atin. Kaya kapatid, because your heart is under constant attack, maging aware po tayo
bantayan po natin ang ating puso na ang kalaban po ay kumikilos din po sa atin. Kaya dapat alam natin to, suot natin yung breastplate. Sabi ni Apostle Pablo kanina sa Ephesians 6:12 na dapat suotin po natin yon, yung armor na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Amen. Pangalawa po, ang gusto ko po isa sa pangalawa, because your heart is the source of everything you do. Okay? Dahil ang puso po natin ay pinagmumulan ng lahat ng ating mga ginagawa. Sabi ron, what you see, what you say, what you do, what you hear, everything you do flows from your heart, kapatid. Ganyan po inilarawan ni Apostol Pablo. Lahat ng ginagawa, nakikita natin, narinig natin, lahat po yan ay dumadaloy sa ating mga puso. Sapagkat nagmula sa ating puso, inilalabas po natin yan. The heart is source of all we do, kapatid. It is what we have in our heart that we do. So guard your heart. So if your heart is unhealthy, sabi ko kanina, kung ulitin ko, kung ang puso po natin ay hindi masod, merong ito apekto sa lahat ng iba pa. Nagbabanta rin ito sa ating pamilya, kasi alam nyo kung bakit apektado ang ating family kapag ang puso natin ay hindi malusog. Mapanghihinaan din po sila. Dahil tayo po ay tayo po yung mga anak ng Diyos na tunay na dapat na sumasamba sa Kanya, na sabi sa awit kanina, yung dakilang papuri natin ng pusong dalisay natin, na dapat ay naglilingkod tayo sa ating Panginoon, purihin natin siya. Pero kung hindi po natin nagagawa to, naapektuhan din po ang ating mga family. Ating karir, minsan sa churches po, kapag meron pong kinukurek ang isang kapatid, ang isang elder, isang pastor, yung mga ganun po, yung mga nakaunawa, yung mga na-equip na salita ng Diyos, yung mga nagpapagamit, yung mga tumanggap ng genuine sa ating Panginoon. Kapag po ang isang kapatid po ay napagsabihan po, kapatid, minsan nagtatampo na po sila, at yun, naapektuhan na rin ang pagsasamba nila, at hindi na po sila nakakasamba ng tapat sa Diyos. Tumitingin na po sila sa tao. Dapat po iwasan po natin yung pagtingin sa tao. Kaya nga po, tayo po dapat ay hindi tumitingin sa tao, bagkus tumingin po tayo sa ating Diyos, dahil ang ating Diyos ay sumisiyasat sa ating puso, at hindi po ang tao ang nagsisiyasat sa atin. Amen? Amen. Kung ang ating puso po ay marumi, gagawin mo ang mga bagay na maling motibo. Tingnan natin, makikita natin perspective dito. Kapag ang puso natin na meron tayong ginawang hindi maganda, ang bunga po neto ay asahan natin ay hindi rin po maganda. Amen? Amen. Kapag binabantayan mo ang iyong puso, posible na ilayo mula sa masamang pag-uusap o pagtuon sa paglalakad ng tamang landas, at payagan ang Diyos at idirekta ang iyong mga hakbang na maiwasan mo yung mga bagay na mali kapag ang puso mo ay hindi marumi. Kung marumi naman ang puso mo, inuulit ko, ay hindi na magiging bunga ng ginawa mo. Reminders po mga kapatid, sabi kanina, na naulit natin, mapalad po ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ganyan po sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 5 verse 8. Sinabi po ng ating Panginoon yan doon sa mga Pariseo, dahil nakikita po ng ating Diyos na minsan tayo po ay sumasamba na hindi po totoo. Minsan umaattend po tayo ng mga salita ng Diyos pero wala po ito sa atin. Lumalabas lamang po ito sa ating tenga kapag napakinggan po natin. Kung hindi po nagkakamali, natakil nyo po na yesterday, sabi ni James, we must be doers, not hearers only. Kapatid, kapag ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, napakapalad mo po. Napakasaya po ng mga maraming anghel sa langit sapagkat nakikita nila ang puso mo. Nakikita ng Diyos ang puso mo na naglilingkod ka ng tapat. Kaya mapalad ka kapatid kung ikay magpapatuloy at ang tunay na pagsamba mo, ang tunay na puso mo ay para sa ating Panginoon Hesus at hindi po para sa mga nakikita o sa mga temporary na bagay lamang dito sa mundong ito. Kailangan mabalance po natin yung kapatid ng puso natin, magsamba po tayo ng tapat, ng buo sa ating Panginoon. I-surrender po natin ang ating life, ng ating paglilingkod, ang ating pagsamba, kahit sa pag-attend po rin sa Bigo Live, napakalaking bagay po ito. At si Kuya Russell po, ginamit ng ating Panginoon, pati si Pastora Rochelle, si Mami, buong family niya po ay ginagamit po ng ating Panginoon. Napakalaking bagay po ito na nagkaroon po tayo ng ganitong streaming online sa Bigo Live. Kasi marami po tayong Amen. masisyaran.
At yung mga natutunan po natin rito ay hindi lang po natin itatabi. Kailangan po gamitin po natin yung napakinggan natin ngayon. Gamitin po natin sa maraming tao na may pahayag po natin ang salita ng Diyos, na ang paglilingkod natin na may kalakip na pusong dalisay para sa ating Panginoon, na may share natin yung mga kailangan nila. Amen po. Amen. Kaya kayo pong lahat nanonood dyan, mga kapatid, sa mga hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoon, sa inyong pamilya po, this is the right time po na i-open niyo po ang inyong puso para sa ating Panginoong Jesus. At napakaganda po kapag nakilala niyo po ang ating Panginoon ng tunay, at tunay na makikita ninyo ang kapayapaan na hinahanap ninyo. At salamat po sa Bigo Live na to na nabigyan tayo ng pribileyo, sapagkat marami pong nanonood dito at marami pong followers ng search ko. At aminin ko po sa inyo, first time ko lang po gumamit talaga ng Bigo Live dahil lang po sa encouragement po ng ating kapatid na si Kuya Russell. Kaya patuloy po tayong mag-join, patuloy po tayong abangan natin dahil marami pang salitang ibibigay ang ating Panginoon sa ating buhay upang magamit natin sa ating pang-araw-araw. Amen? Amen. Sabi rito, to get closer to God, you must have pure heart. No one can go to God with a dirty heart. Tandaan po natin, kapag ang puso po natin marumi, hindi po ito nakakalugod-lugod sa ating Panginoon. Si David, nung siya po'y nagsalita sa ating Panginoon, no, nanalangin siya, sabi ni David, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not listen. Imagine kapatid, si David, kung magpapatuloy siya sa kasamaan, hindi na siya papakinggan ng Panginoon. Bagkus siya'y nagkaroon ng humble heart sa ating Panginoon. Siya po'y nagsisi sa kanyang ginawa. Siya po'y hindi nagpatuloy sa kanyang ginawa. Pinakinggan po siya ng ating Panginoon. Kaya nabanggit niya po sa kanyang panalangin, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not listen. Kapatid, ganoon din po tayo. Kapag tayo po'y nanalangin, kapag tayo po'y lumalapit sa ating Panginoon, kapag tayo po'y tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, linisin po natin ang ating mga puso. Kasi po, kapag hindi po natin nilinis ang ating mga puso at patuloy tayo gumagawa ng masama, na ang Panginoon po ay nakikita kayo. Hindi man kayo nakikita ng mga kapwa nyo o ng katabi ninyo, pero ang Panginoon siyang sumisiyasat sa inyo. Lagi po nasa atin ang Panginoon. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Hindi niya rin po tayo iniiwan kahit kailan. Ang Panginoon po ay nandyan lang. Amen. We must be diligent to keep our hearts because the condition of our heart will affect everything else in our life. Kaya kapatid, Amen. kung ikaw man nasa kalagayan ngayon na patuloy pa rin gumagawa ng masama, kapatid, surrender po natin ito sa Panginoon. Repent po tayo sa Panginoon, mag-confess po tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po, tinatanggap niya po kahit gaano kakarumi. Dahil nasisiyasat ng Panginoon ang iyong puso. Nakikita ng Panginoon kung talagang nagsisisi ka sa mga ginawa mong kasamaan. Kaya wala pong hadlang, wala pong barrier, wala pong requirements na mag-confess lang po tayo, tanggapin natin ang ating Diyos ng buong puso. Tayo po'y maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa biyaya ng ating Panginoon, mararanasan po natin yung kapayapaan at ang eternal life sa buhay natin. Amen? Amen. Okay, that's number 2, because your heart is the source of Heart is the everything source you do. of everything you do. Number 3 po, di sa pangatlo po, because your heart is extremely valuable. Okay, dahil ang iyong puso ay napakalaga sa Diyos. Ayun sabi rito, sa Matthew 15:8, sabi rito, no, ito pala yung binanggit ko kanina na yung mga Pariseo, nung nagtanong sa ating Panginoon Jesus, sabi rito, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So alam ng Diyos, kapag tayo po'y nagsisimba, ay tayo po'y sumasamba ng tapat sa Kanya, alam niya rin po na hindi rin po tunay ang iyong pagsamba. So nakikita po ng ating Panginoon yon. Kaya kapatid, huwag niyo po sayangin yung oras, pagkakataon na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Ipakita po natin, ipadama po natin, hindi lang po sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag niyo pong hayaan ang sinasabi ng iba dahil lang sa paglilingkod niyo sa Panginoon. Isipin niyo po ang Panginoon na sumisiyasat sa inyong puso. Isipin ninyo ang paglilingkod niyo ay tapat. Ayun po ang hinahanap ng ating Panginoon. Si Samuel, kung natatandaan niyo po, sa 1 Samuel 16:7, sabi niya roon,
nung intusan niya si Samuel, sabi niya, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance of his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tatandaan natin nung inutusan po siya sa bahay ni Jesse upang humanap ng panibagong king, nakita agad ni Samuel ang isang makisig na tao. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hindi yun. Dahil ang Panginoon ay tumitingin siya sa puso. Diba? Doon napili si David. Kaya kapatid, alalahanin mo ang bawat ginagawa natin, ang bawat paglilingkod natin, ang Panginoon ay sinisiyasat ang ating puso. Sabi niya, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Hindi lang yun. May karugtong yan. Sabi niya, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Diba? Sa Tagalog, sinabi ron, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantipalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantipalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. Yun. Because our heart is extremely valuable, napakalaga, God wants alive, responsive hearts and believe and trust in Him. Magtiwala po tayo sa Panginoon dahil napakalaga sa Diyos ng ating puso. Sabi doon, nais ng Diyos na buhay na tumutugon ng ating mga puso na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Sabi ron sa Hebrews 3 verse 12, mga kapatid, ito po'y para sa ating lahat. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sabi ron, no, mga kapatid, ulitin ko para sa ating pulato mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama. Take note, pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Okay? So kung titiwala po tayo sa ating Panginoon, kung nagre-response po tayo sa kanyang salita at ginagawa po natin yung mga bagay na gusto niya at naa-align sa kanyang kalooban, wala pong imposible sa Panginoon. God's desire is for us to treasure Him with all our heart and soul. Okay? Yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon, yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon, hindi po ito basta tiwala lang, hindi po basta ito paglilingkod lang. Ito po'y may kaakibat ng puso. Kaya nga sabi roon sa Deuteronomy 6 verse 5, love the Lord. Mahal mo ba ang Panginoon? Di lang roon. Sabi roon, love the Lord your God with all your heart. Roon. And with all your soul. And with all your strength. Lagi naka-activate po ron yung puso natin mga kapatid. Sa Proverbs 3:5, sabi niya, kung magtitiwala ka sa Panginoon, hindi lang basta tiwala. Ang sabi roon, trust in the Lord with all your heart. Diba? And lean not on your own understanding. So kapatid, laging kaakibat ang puso dahil ang Panginoon laging tumitingin sa ating puso. Kaya dapat nating babantayan ang ating puso dahil dito tumataglay ang bukal ng ating buhay. Again, ulitin ko, Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Lagi po natin tatandaan, tayo po mapapalad tayo dahil nalobat. Dahil makikita natin ang ating Panginoon kung tunay po ang ating paglilingkod sa Kanya. Kung tunay po ang ating pusong tapat para sa Kanya. Because our hearts are so valuable, God's plan is to transform our hearts. We must trust God to change us. Sabi sa Ezekiel 11 verse 19, no, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Acts 15 verse 9, He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Kaya when we put our faith in Christ, the Holy Spirit comes, lives in our heart, and makes our hearts new. Amen? The Holy Spirit comes and lives in our heart and makes our hearts new. Amen? Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. So talagang napaka-importante, napakalaga ng ating puso.
So the heart is utterly crucial to Jesus. Kaya ang puso lubos na mahalaga kay Jesus kung ano tayo sa malalim at pribadong ma-recess ng ating buhay na kung ano ang pinakamahalaga sa Kanya. Sabi po ni John Piper, nabasa ko sa book ni John Piper, sabi niya rito, Jesus did not come into the world simply because we have some bad habits that need to be broken. He came into the world because we have such dirty hearts that need to be purified. Sabi po sa book ni John Piper. So, Panginoon, di siya pumunta, kaya siya pumunta dahil sa karumihan ng ating mga puso. And yet, kung papansin mo, meron po ito siyang ginamit na supporting verse dun sa John 3:17. Sabi ron, God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Di ba? Amen. So, ang Panginoon pumunta rin dito na hindi niya para tayo condemn, kundi para i-save niya tayo. Kaya kapatid, napakapalad natin dahil nakikita natin ang ating Panginoon kapag tayo po'y naglilingkod ng tapat sa Kanya. Okay? The heart is the master control of the life. A wrong heart always produces a wrong life. Yan. Sabi ko kanina, yung wrong heart natin always produces wrong life. Kapag mali po ang motibasyon ng ating puso, asahan din po natin na mali na rin po ang direksyon ng ating ginagawa sa buhay. Amen? Amen. So the Amen. question is, may question ako pero hindi niyo po ito sasagutin. Sa inyo na lamang po, are we careful about what goes into our hearts? Nag-iingat ba tayo kung ano ang pumapasok sa ating mga puso? Bago po kayo matulog, pag-isipan niyo po ito at panalangin niyo sa Panginoon. Ulitin ko po, nag-iingat ba tayo kung ano ang pumapasok sa ating mga puso at isipan? Kaya ako po natanong to, pero kayo lang po ang makakasagot po nun. Kasi po, ang pagkaapaliwanag din po, lalo na sa mga hindi pa tumatanggap sa ating mga Panginoon, na hindi pa nakakilala sa kanila, kaya wini-welcome ko po yung mga nakikinig ngayon na wala pang tamang relationship sa ating Panginoon. Ito po yung pagkakapaliwanag sa puso. Sabi rito, the heart is deceitful above all things. Imagine, ang puso raw ng tao ay mandaraya. So, lingid naman sa ating lahat na tayong lahat ay dumaan dito. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo unrighteousness. Wala kahit isa sa ating perpekto. Dahil nga lang sa habag at biyaya ng ating Panginoon, tayo tinanggap niya. Kaya nakakaawa po yung mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Na namumuhay sila at ang kanilang puso ay patuloy nilang dinadaya. At sinong makakaunawa dito? Walang iba kung ating Panginoon. Dahil siya lang po ang sumisiyasat dito. Sabi sa Mark 7 verse 21 to 23, sabi niya ron, sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan at nag-uudyok sa kanyang pakikiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imput, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay ng ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Sino po ang tinutukoy dito mga kapatid? Tinutukoy po rito yung mga taong wala pang relationship. Although tayo lahat dumaan dito. Dumaan tayo rito kasi hindi naman tayo perfect. Lahat naman tayo naging masama sa paningin ng Panginoon. Wala naman perfect sa atin. Pero dahil nga sa biyaya at habag ng ating Panginoon at tinanggap natin siya ng buong puso, tayo pinatawad niya nung nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. At binuksan natin ang ating puso. Kaya napaka-importante sa atin na buksan po natin sa mga nakikinig po ngayon na wala pang tamang relationship sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso. Papasukin natin si Jesus. Siya lamang ang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At wala nang iba. Dahil iwanan natin yung masamang bagay. Iwanan natin. Kapatid, binigyan tayo ng wisdom at knowledge ng ating Panginoon. To guard our hearts means being wise and discerning in our lives. Guarding our hearts means protecting ourselves as a Christian from all the things that could come to harm us. Yan. Kapatid, ito po may iwan ko sa inyo. Sabi po sa Lucas 12 verse 33 to 34, gumawa kayo ng sisidlang hindi na luma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insekto sumisira sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din po ang inyong puso. Kapatid, kung tayo po mag-input
mag-impok sa kalangitan. Kung po tayo puruin natin ng kaluluwa ang kalangitan. Kapatid, ito po ang the best para sa atin. Na habang andito tayo, na hindi pa tayo kinukuha ng ating Panginoon, ipagpatuloy po natin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Patuloy po natin ipakalap ang kanyang salita upang maraming taong tumanggap at magbukas ng kanilang puso. At hayaan nyo ang Diyos mismo ang siyang magbabago sa kanilang buhay. Kaya ini-encourage ko po, kapatid, na ang bawat isa po, ngayon nakapakinig pa tayo ng kanyang salita, na bantayan natin ang ating puso, at ito po ipamana natin sa mga taong wala pang relasyon sa kanya. Ini-encourage ko po kayo na mag-establish po tayo sa kanyang kingdom. Sa mga eternal values na kailanman ay hindi masisira. Ang mga kayamanan na ito dapat nating palagan at iimpok ay ang moral, purity, honesty, integrity, especially ang ating pamilya, ang paggalang sa magulang. Lahat ng mga bagay na ito ay dinefine sa ating Biblia. So begin to value what God values. Your heart is the most important part of you, kapatid. Sabi sa Galatians 3:2-3, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Alam po natin, ang bawat ginagalawan natin rito ay temporary lang. Alam po natin na hindi po natin tinatago at nakikita nyo po, kapatid, na marami na pong namamatay. Marami na pong nawawala sa mundong ito. Kaya kapatid, lahat ng bagay na ginagalawan natin, anuman meron tayo ngayon, this is lahat to. Kaya dapat mabalance natin. Maset natin ang ating minds on things above, not on earthly things. Hindi masama mag-impok ng kayamanan sa lupa, hindi masama magpayaman, hindi masama ng maggarang mga kagamitan. Pero kapatid, alalahanin natin, yung kalangitan ay dapat mapuno natin. Yung treasure ng kingdom of heaven. Kasi sabi nga ron sa John 14 verse 2 na yung mansyon na ang mag-prepare sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. 'Di ba sabi ron? Amen. Kaya alagaan natin ang ating puso, bantayan natin. At bilang pagtatapos, kapatid, at gusto ko lang iwan sa inyo yung tatlong bagay na dapat nating bantayan ang ating puso. Number 1, because your heart is under constant attack. Number 2, because your heart is the source of everything you do. And last, because your heart is extremely valuable. Kaya kapatid, bilang conclusion, submit ourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. And delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Okay? Again, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen? Amen. So, okay. So, tayo po yung mag-closing prayer at itong prayer na po ay angkinin nyo po ng prayer nyo ito at kinuha ko lamang po ito kay David. Sabi ni David sa Psalms 139 verse 23-24, meron pong panalangin si David doon. At isa panalangin, tayo po yumuko at manalangin po tayo. Sabi ni David sa kanyang panalangin, Panginoon, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anuman lakad na kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Okay kapatid, let us continue to pray. Lord, salamat po sa gabing ito, Lord. Lord, salamat po sapagkat binuksan niyo po ang aming puso, Lord, na maging tapat kami sa paglilingkod. Gaya po ng panalangin ni David, Lord, na siyasatin mo rin po ang aming puso. Tingnan niyo po, Lord, ang aming ginagawa. Tulungan niyo po kami, Lord. Kung kami po, Lord, sa oras na ito, Lord, na meron pa pong ginagawa na hindi namin kaya sa inyo. Lord, give us wisdom and knowledge, Lord. Bigyan niyo po kami ng sign, Lord, na patuloy na lumakad na naayon sa inyong kalooban. And Lord, dalangin ko rin po sa mga oras na ito, ang mga umattend dito sa Bigo Live, sa mga family namin, Lord, patuloy po silang i-bless. Any viruses, Lord, or any sicknesses, Lord, we pray, Lord, na patuloy niyo po silang bibigyan ng protection sa kanilang buhay. Balutin niyo ng banal na dugo ang kanilang tahanan, ang kanilang puso, ang kanilang surrounding area, Lord. Kung saan man sila nandun, Lord, balutin niyo po ito, Lord, ng inyong dugo, Lord. Lord, salamat po, Lord. Salamat sa gabi ito, Lord, sapagkat
natutunan namin, nabantayan namin ang aming puso, Lord, sapagkat hindi na po namin napapansin na ang aming puso ay nagkakaroon na po ng maling direksyon. Lord, ituwid mo po ang aming puso. Kayo lamang po, Lord, ang aming siyasat ng aming puso, Lord. Kayo lamang po nakakalam ng aming puso. Kaya sa gabing ito, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita. Kami po ay patuloy na magpapagamit sa inyo, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord. Salamat, Banal na Espiritu. Thank you, Lord, for your presence in the midst of tonight. And salamat po sa lahat na nandito sa oras na ito, Lord. We honor you, we glorify, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Amen. Hawitan po natin ating Panginoon. Let's sing this song, Salamat, Panginoon. Praise God. Amen. Puso ko iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa ko ay hindi ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay dinisiyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may ng aking patutunguhan. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa pagtutuwid at pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Thank you for the wonderful word. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat ng lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo nga nagbabati. Salamat, Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay dilig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord.